Yan, magandang umaga, Madam Ethel. Good morning, sir. Narito ang ilang mga katanungan para sa iyo. Una, bakit mo napiling magturo? Siguro sa bagay na yun, masasabi ko na yung pagtuturo yung lumapit sa akin bilang maging kapalaran ko at maging bukasyon ko sa buhay ko. Kasi initially gusto ko talaga maging abogado, pero dahil sa kakapusan ng pamilya, ay pinili ko na maging isang guro. And then the moment na mag-step ako doon sa unang-una kong classroom, naisip ko, dapat pala mag-teacher ako. At hindi na ako umalis since then. Since I was 21 years old. At ngayon, 53 na ako, nagtuturo ko. Ano naman ang mga naranasan mong hirap sa pagtuturo, lalo na sa mga estudyante mo? Oo, unang-una sa mga estudyante kasi minsan hindi sila ganun kadaling i-motivate at i-focus, lalo na ang itinuturo ko ay kasaysayan, so history. So struggle talaga para sa akin yung i-motivate yung mga bata na magbasa, kasi kung hindi sila magbabasa at manggagaling lamang lahat sa akin, ay hindi magkakaroon ng mabungang learning experience. So yun yung pinakamahirap sa akin, how to motivate my students to read kasi ayaw na nilang magbasa ng kasaysayan. I think yun yung pinakamahirap na naranasan. Ano-ano naman ang mga naging sakripisyo mo makapagturo lang ng maayos sa mga estudyante? Okay. Ang una ko talagang sinasacrifice nung naging teacher na ako, yung mahabang tulog. I think siguro sa atin, yun lang yung pinakamasarap, no? Yung magkaroon ng mahabang tulog, mapayapang tulog. Pero kasi pag isang teacher ka, parang wala sa bokabularyo yung matulog ng maaga. So, bukod sa yung mga finances din na ipinapaluwal mo, lalo na pag may proyekto at pagkarama ng mga bata, humuhugot din. Siguro 100% ng mga guro ay palaging humuhugot ng sariling pera para sa mga estudyante. Na 100% din na hindi mo na yun makukuha. Ang makukuha mo na lang yung kasiyahan na naibigay mo sa mga estudyante mo yung kailangan nila. Ano naman ang mga pagkilala o papuri na nakuha mo dahil sa pagtuturo? Nung magturo ako sa ibang bansa sa Middle East, nakakuha ko ng mga most outstanding teacher award. Pero sa pagiging isang guro, siguro masaya yung nare-recognize tayo sa papel, sa madla. Pero higit yung nakuha kong pinakamahusay na reward sa pagtuturo ko ay nung yung isang student ko na may autism, lumapit siya sa akin, then sinabi niya, Teacher Ethel, I can read. So I think that is up until now yung pinaka-best na reward na nakuha ko sa pagiging guro. Thank you.